ngayon on a matter of personal and collective privilege upang ihayag isang usapin na makakaapekto hindi lamang sa mga kalsada at proyektong infrastruktura, kundi sa mismong pundasyon ng katarungan, karapatan at kabuhayan ng ating mga mamamayan. Kamakailan ay nagpasimula ang San Miguel AeroCity Incorporated na pag-aaral ukol sa Resettlement Action Plan o RAP at Livelihood Restoration Program o LRP bilang bahagi ng Airport Toll Road o ATR na magdurugtong sa New Manila International Airport sa Bulacan, batay sa dokumento ng SMAI. Ang proyektong ito ay dadaan sa 5 bayan ng Bulacan, Bukawi, Marilao, Bando at Micawayan. Bagaman nakasaad sa kanilang opisyal na pahayag na layunin ng RAP at ng LRP ang pagtiyak sa kaligtasan at karapatan ng ating komunidad at ang pagpapabuti ng kabuhayan ng mga maapektuhan. Marami pa rin po ang nagtatanong at nangangamba. Kaya po isang manifesto ng pagtutol ang isinumite sa ating tanggapan ng mga residente ng Barangay Abangan Norte sa bayan ng Marilao. Sila po'y naririto ngayon kasama natin. Na mariing tumututol sa sapilitang pagbili at pagkuha ng kanilang mga tahanan para sa nasabing proyekto. Mahigit 3,000 tao po ang mga apektuhan ng nasabing proyekto. Ayon sa kanilang pahayag, ang aming tahanan ay hindi lamang mga gusali. Ito ay bunga ng aming pagsusumikap, pangarap at pagmamahal. Ang proyektong ito ay nagbabanta hindi lamang sa aming mga bahay, kundi sa kabuuan ng aming komunidad. Idinidiin po nila na ang kawalan ng malinaw na konsultasyon, ang paglabag sa karapatang pantao at due process, ang posibleng pagkasira ng kalikasan at kaayusan ng kanilang pamayanan, may panawagan silang mailihis ang ruta ng Airport Toll Road upang hindi tamaan ang mga residential areas na matagal na nilang itinatag bilang ligtas at payapang komunidad. Marami pong bahay ang maapektuhan, maraming pangarap ang mawawala. At hindi lang po yung mga material na bagay ang pangamba ngayon. Dahil marami po sa mga kababayan natin sa bayan ng Marilao sa Barangay Abangan Norte ang nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng problema sa mental health dahil hindi nila alam bukas makalawa ang bahay na pinundar nila sa loob ng maraming taon ay maglalaho at mawawala sa kanila nang walang due process. Kaya bilang inyong lingkod, ako po ay nanawagan na magbukas ng isang formal na konsultasyon upang malinawan ang mga sumusunod na mahalagang punto. Ano ba eksaktong plano ng San Miguel AeroCity hinggil sa alignment ng Airport Toll Road? Meron na bang final route? Ito ba ay sasailalim sa pag-aaral ng RAP at LRP? May mga sapat bang konsultasyon na isinasagawa sa mga lokal na pamahalaan at mga komunidad na maapektuhan, gaya sa bayan ng Marilao at iba pang mga bayan? Paano ay natutupad ang mga batas na binanggit mismo ng SMAI sa kanilang dokumento tulad ng Right of Way Act, Urban Development and Housing Act, Magna Carta for Homeowners at mga IFC performance standards sa environmental and social sustainability? May sapat bang impormasyon na naibabahagi sa mga apektadong pamilya hinggil sa kompensasyon, relokasyon at alternatibong kabuhayan? Ang ating mga kababayan ay hindi laban sa kaunlaran. Tulad ng kanilang sinabi, ang tunay na pagpunlad ay hindi dapat ginagawa kapalit ng karapatan, tahanan at kapayapaan ng mga tao. Kaya bilang inatawan ng ating lalawigan, tungkulin natin at iyakin na walang pamilyang Bulacan yung mawawala ng tahanan na walang sapat na due process. Ang anumang proyekto ng pambansa o pribadong korporasyon ay may malinaw na bukas at tapat na konsultasyon. Ang bawat Bulakenyo ay may boses sa mga proyektong direktang makaapekto sa kanilang buhay.
Dahil dito aking inihahain ang mga panukala na maimbitahan sa isang pagdinig ang mga kinatawan ng San Miguel Corporation, DPWH, NEDA, ang ating provincial planning, at iba pang mga ahensya na nakakasakot dito. Gayon din ang mga lokal na opisyal ng mga bayan maapektuhan. Mga umonsulta sa mga homeowners association upang maiparinig ang kanilang panig sa isang bukas na pampublikong pagdinig. Maimbitahan din po sana natin yung ating mga kababayan na maapektuhan upang magkaroon ng mga ayos na dialogo. Dahil sa katotoo lang po, ay gumagalaw na po ang San Miguel na hindi po nabibigyan ng maayos na konsultasyon ang local government at ang provincial government. Wala po tayong idea. Ito na naman tayo. Kaya ho, sa huli, ang dating, pagka tayo na naman ang sisisihin. Pero ang pinaka-mahirap po nito ay marami tayong mga kababayan at pamilya ang maapektuhan. Sa panahon po ng malaking proyekto, madalas ang mga maliliit na tinig ang unang natatabunan. Meron po akong napanood sa Facebook. Ito yung magandang building. Sa kabila yung mga akit na lugar. Dahil sa pagpunlad, wala po tayong kontra sa pagpunlad. Pero dapat, kung tayo po ay may kaunlaran, huwag pong masakripisyo yung mga maliliit na mga kababayan natin. And ayon sa ating pong mandato, the general welfare ng mga kababayan natin ang dapat natin unahin. Kaya minumungkahi ko po na ang nasabi ko sa PIM ay matukoy sa Committee of the Whole para marapat na matalakay. Dahil hindi lang po dito ang tatamaan. Marami pa pong bayan ang mga tatamaan itong mga nasabing proyekto para po magkaroon tayo ng maayos na dialogo. Hindi po tayo nakikipag-away. Tayo po ay nakikipag-ugnayan para lamang po maayos ang koordinasyon at para mawala ang pangamba ng ating mga kababayan. Kaya ho, sa araw po na ito, ako po ay nagpapasalamat, Mr. Chairman, sa inyong oras na binigay at binigyan niyo po ako ng pagkakataong makapagsalita. Kaya maraming salamat po sa ating mga kasambuni. Nawa ay sa lalong madaling panahon po ay mapag-usapan po natin ito dito sa ating sanggunian. At bigla ko lang po naalala, kapag meron po tayong tinaalang gobyerno ay may tinaalis na mga illegal settlers, maabot pa yan hanggang Supreme Court, hanggang sa mag-away-away. Pero ito po mga tao ito, mga legal na nakatira sa lupang pinaghirapan pa ng kanilang kanununuan. Pinaghirapan ng kanilang pamilya. Yung iba po dyan, senior citizen na, retiring na gusto na lamang magpahinga ngayon, iisipin pa nila ulit kung saan maghahanap ng lupa para itayo ang kanilang bahay. Babalik na naman sila doon sa unang proseso na bibili na naman ng semento, bibili na naman ng buhangin, na hindi naman na dapat. Dahil ito po ay, kumbaga maayos naman ang kanilang kalalagayan doon. Pero biglang may proyektong ganito na hindi natin alam, na bumalaga sa atin. At ngayon, araw-araw, hindi na sila makatulog dahil kung ano nangyayari. Pero lumapit po sa akin, isa dito, umiiyak. Dahil sabi niya, ito na lang ang aming natitirang property ng aming pamilya. Kukunin pa sa amin. At ang nangyayari, baka mangyari pa parang take it or leave it. Kung magkano lang kailangan bilhin, doon lang kayang, yun lang ang dapat tanggapin. Hindi po dapat. Kailangan po may due process. Kailangan po bigyan natin ng pagkakataon at meron dapat konsultasyon, meron po dapat dialogo at naririnig ang boses ng mga maliliit natin mga kababayan. Kaya ho, sa diwa po yan, maraming salamat at mabuhay ang ating lalawigan ng Bulacan, isang lalawigang maunlad, ngunit may malasakit sa bawat pamilyang Bulacan. Maraming salamat.